Good morning po, magandang araw po mga ka-driver. Welcome back po sa aking YouTube channel, Pinoy Driver in Macau. Mabuhay po kayong lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong araw na to po, topic po natin kung paano po makakuha ng driver's license dito sa Macau. Paano po yung proseso. So, first step po, ganito po. Kailangan po valid yung driver's license natin ng Pinas. Mahaba pa yung expiration date nya. Tapos passport po natin kailangan valid din po, hindi po siya expired. At sumunod po, kailangan po pa-authenticate po natin yung driver's license natin ng Pilipinas. Tapos red ribbon po, kailangan po yun. So pupunta po kayo ng tapos papa-authenticate nyo po yung license. Tapos DFA, red ribbon. Pwede naman po sa LTO na lang kayo punta, sabihin nyo lang for authentication. At isa pa po, paalala lang po, yung pong palalagay yung purpose doon sa pag nagpa-authenticate po kayo, dapat po nakalagay doon for authentication, hindi po for travel abroad, hindi po for abroad nakalagay, hindi po ino-honor dito. Kailangan po for authentication. So yun po, kailangan po meron kayo noon driver's license ng Pilipinas, Philippine passport. Tapos yung driver's license nga natin kailangan authenticated at saka red ribbon. So yun po yung papasa natin sa driving school, mga ka-driver. Dadaan po pala kayo ng driving school dito bago kayo makakuha ng driver's license dito sa Macau. So pag kumpleto na yung nabanggit ko ng mga requirements po, punta kayo ng driving school, tapos enroll. After kayo maka-enroll, i-schedule kayo dun sa driving school ng exam nyo, kung anong month o buwan, kung anong petsa. Dati po, pag nag-enroll kayo, maghihintay kayo ng, schedule kayo ng 8 to 9 months. Hindi ko lang po alam sa ngayon, medyo matagal-tagal na rin po tayong nakakuha ng license Ngayon po, pag halimbawa po, kailangan nyo na mag-drive dito, hindi pa po kayo nakakakuha ng license, pwede naman po yun. Pupunta po kayo ng transito rito. Ibig sabihin po, pinaka LTO dito sa Macau, dala nyo yung driver's license nyo ng Pilipinas, tsaka yung passport nyo. Bibigyan po kayo ng 6 months ng transito. Bibigyan kayo ng 6 months na temporary license para po makapag-drive kayo rito sa Macau. Ngayon, after ng 6 months, pag naubos na po yun, balik na naman kayo doon sa transito, bibigyan kayo ng another 6 months. So kailangan po, bago maubos yung pangalawang 6 months, naka-exam na kayo para malaman mo kung makakapasa ka, makakakuha ka ng lisensya rito or hindi. May option pa rin naman po kung hindi kayo makakapasa sa exam. Halimbawa, just in case lang po, hindi nyo naipasa yung exam natin dito sa Macau. After ng exam din niyo na hindi nyo naipasa, enroll na po ulit kayo. Enroll ulit kayo sa driving school, another enroll kayo. Pag naka-enroll kayo, bibigyan kayo ng resibo ng driving school na sa katunayan nakapag-enroll na kayo. Babalik po kayo sa transito, bibigyan ulit kayo ng temporary para po diretso lang yung pagdadrive nyo rito, pwede kayo makapag-drive. So ang ano lang po, yun nga lang, i-schedule na ulit kayo ng exam, pero hindi na ganun katagal yung paghihintay nyo. Siguro hindi na 8 to 9 months, siguro mga 1, 2, 3 hanggang, siguro mga ganun, 1, 2, 3 hanggang 4 months siguro. Ganun ang kaigsi lang, kasi parang padalawang take nyo na yan. Sa petsa o sa date pala, sa oras ng exam nyo, 5 days before na exam, i-update kayo ng
driving school, mga 5 to 8 days siguro before the exam. Update kayo ng driving school. Kailangan mo na mag-lesson. Siguro nung araw po, ang kinuha ko 5 days before, nag-lesson na ako niyan. Yun po, babayaran nyo yung kada oras ng pag-lesson nyo. Yung actual po, mga kaibigan, mga kababayan, actual po yung yung lesson dito. Magdadrive kayo na actual. May kasama kayong instructor. Tuturo niya lahat sa'yo kung ano yung gagawin mo, kung ano yung mga rules dito, yung mga traffic sign dito sa kalsada sa Macau. Tuturo niya po yan kasi yan din po yung gagawin ng examiner. Ngayon, after 5 days na nag-lesson kayo, kailangan matutunan mo. At may rota po yan, bubunot kayo ng rota. Halimbawa, route number 1, route number 2. Pag-aaralan nyo rin ang rota na yan. Dahil yun ang pagbubunot ka sa oras na exam mo, bubunot ka kung anong rota mabunot mo, yun yung i-exam sa'yo, doon ka dadaan sa rota na yun. Kaya kailangan masaulo mo yun. Pero madali lang naman po, madali lang naman po yung ikutan. Ang kailangan lang yung mga rules nila dito sa pagdadrive. Yun po yung kailangan na sundin natin. Pero makinig lang po mabuti sa instructor. Awa naman ng Diyos, makakapasa po kayo, sigurado yan. Huwag natin po pairalin yung sasabihin natin na driver ako sa Pilipinas ganito, kesyo ganyan. Hindi po. Sila po yung masusunod. Sila po yung masusunod. Kung ano yung tinuro na instructor, yun lang din po yung susundin mo, makakapasa ka. Nga lang po, tataka rin po ako. Sa dami rin po ng mga kababayan natin dito. Merong yung iba nakakadalawa, tatlo, hanggang 4, hanggang nakakarami. Ilang beses lang nagtitake. Hindi naman sa siguro kulang lang siguro sa sa pakikinig sa instructor, kasi yun lang po yung sasagot sa ating mga katanungan. Lahat ng katanungan natin instructor ka magtatanong. Pero pag oras na po ng exam, examiner na yung sakay sa'yo, hindi na instructor, hindi mo na po siya pwede pagtanungan. Kailangan yung tinuro na instructor, yun lang ang susundin mo. Magsasalita lang yung examiner. Sa halimbawa, may sasabihin siya, stop. Pag sinabing stop, full stop ka. Hindi mo pwedeng, pag sabing stop, preno ka pa lang, doon ka titingin sa bandaron. Hindi po pwede. Kailangan full stop. Parang ganun po. Batas nga po nila kaya sila po yung masusunod So after nun, halimbawa po, naka-exam ka na, hindi mo na ipasa, babalik ka nga po ng driving school para mag-enroll. Another naman po yun. Kaya po kung po dapat po sana may pasa natin kung para hindi na po tayo gumastos ng doble. Excuse me. Malaki-laki din po yung nagagastos dyan sa pagkuha ng license. Halos isang buong sweldo rin kung tutusin. Malaking bagay po yung para sa atin na mga OFW. Isang buong sweldo mo, napakalaki din po nun kung tutusin. So kaya sana po kahit pa paano makatulong yung mga tip na ibinigay ko sa inyo, mga requirements para hindi na po tayo maabala. Yun lang po, kailangan po kumpletuhin natin bago tayo pumunta ng driving school, para po pagdating natin doon, dire-diretso nga na roll na, meron na tayong schedule. Ganun lang po. Sana po lagi po kayong makinig sa instructor natin kung sakasakaling apply kayo ng exam dito. Yun lang po yung may papayo ko po, mga kaibigan. So sa ngayon po, hanggang dito na lang po muna ang video ko, at maraming salamat po sa inyo lahat sa mga nanood at nag-subscribe. At kung bago ko lang po sa akin channel, please click subscribe, like and share, hit the notification bell para po updated kayo sa aking mga videos. Maraming salamat po. Shoutout naman po tayo, mga kaibigan. Shoutout po kay ka-driver na Jom, kay Boss Edmar Pusite ng California, USA, kay Madam Ronalista ng Milan, Italy, kay Madam Beck ng United Kingdom. Mabuhay ka dyan. Maraming salamat po sa panonood at sa
mga tropa nating nandyan sa paligid na sumusuporta sa atin. Maraming salamat po. At kay Jam at kay Kote, kay Mase, hello sa inyo dyan, mabuhay kayo dyan. Maraming salamat sa panonood. So hanggang dito na lang po muna mga kaibigan. Maraming salamat po. Pinoy Driver in Macau, God bless you all. Thank you, bye bye.